So what's up? Magandang hapon sa inyong lahat mga kamamay. So once again, this is Mamay Love Advice. At nandito ulit ako upang mag-share na naman sa inyo ng ilang dagdag kaalaman and tips tungkol sa inyong mga buhay pag-ibig. Ayan, so ang dami pa rin nagtatanong, ang dami pa rin gustong malaman kung ano ba yung mga bagay na kailangan nilang gawin upang maging maayos na yung kanilang buhay pag-ibig. So ngayong araw na to, naghanda ako ng ilang mga tips tungkol sa ating magiging topic ngayon. Sa moment of time, ang magiging topic natin ngayon is mga bagay na kailangan mong gawin upang lubos na magsisi at muling maghabol sa'yo ang isang lalaki. Ayan. So sigurado ako napakarami na nating mga subscribers ngayon, especially mga girls, ang matutuwa dahil sa mga tips na ibibigay ko sa inyo. Kaya mga kamamay, kung napindot mo na yung subscribe button and notification bell, huwag na natin masyadong patagalin at simulan na natin ang tips para sa ganon, lubos na magsisi ang isang lalaki at muli siyang maghabol sa iyo. So number 1, huwag mo siyang i-message at ipakita mo na masaya ka sa ginagawa mo. Okay? So mga kamamay, kapag po ang isang lalaki ay hindi nagpaparamdam sa inyo, kapag po ang lalaki is nawalan na ng pakialam sa inyo, so madaling sabi, ang lalaki parang nanlalamig na sa inyo, ang gawin nyo lamang po is huwag kang mag-message sa kanya kaagad at ipakita na masaya ka sa ginagawa mo. Okay? Kasi ang isang lalaki, kapag nakita ka na masaya ka, tapos nafe-feel niya na wala kang pakialam sa'yo, kasi hindi mo nga siya mini-message hindi mo nga siya tinatawagan, hindi ka nangungulit, nakapahinga ka sa paghahabol sa kanya. So kasi yung hindi nyo paghahabol mga kamamay, isa yung sign, okay, ng isang babaeng high value. Isa yung sign ng isang babaeng malakas. Okay? So kapag hindi nyo i-message ang isang lalaki at pinapakita nyo na masaya kayo kahit hindi siya ang priority ninyo, kahit hindi siya ang kinukulit ninyo, mapapaisip yan. Ang isang lalaki is iisipin kung bakit ka nagiging masaya, kung bakit nagagawa mong maging masaya at ngumiti kahit wala kang pakialam sa kanya. So ngayon, mag-iisip yan. Sino kaya ang nagpapasaya dito? Ano kaya yung mga bagay na ginagawa niyo? Bakit nagagawa niyo pa rin masaya? Kasi ang isang lalaki, kapag ka siya ay lumalayo, kapag ka na-feel niya na humahabol ka, ang gagawin niya, lalayo siya. Okay? Kasi nga humahabol ka The more na humahabol ka, the more na nasasaktan ka. Okay, kasi nga lumalayo yung lalaki at wala siyang balak na lumapit, wala siyang balak na magpasuyo kapag ka naghahabol ka. Pero sa madaling paraan na kailangan mo lang gawin dito is huwag kang maghabol, huwag kang mag-message sa kanya para mapaisip siya at siya mismo yung babalik. Siya mismo yung maghahabol. Siya mismo yung magtatanong. Maghintay ka lang ng ilang buwan o ng ilang linggo. Sigurado ako, maiisip ka niya. Sigurado ako, papasok ka sa isipan niya. Lalo pa't nakikita niya na masaya ka sa ginagawa mo, kahit hindi mo siya kinukulit. Lalo pa at ngumingiti ka, nagpo-post ka ng mga picture mo, ng mga gala mo with friends, tapos ang saya-saya mo. Okay, iisipin niya na nakalimot ka na sa kanya. Kaya ang gagawin niya, lalapit siya sa'yo, kaya ang gagawin niya, mag-chat-chat siya sa'yo, at tatanungin ka kung bakit ang saya-saya mo, kung bakit hindi ka na naghahabol. Kaya mga kamamay, lubos na magsisisi ang isang lalaki na iniwan ka kapag ka hindi ka naghabol at hindi ka nag-chat, pinaramdam mo sa kanya na masaya ka. Okay, yan yung number 1 tips ko sa inyo. So number 2, paminsan-minsan mag-wrong send ka ng chat sa kanya. Ito, napaka-effective nito pa magsisi at maghabol muli sa iyong isang lalaki. Kailangan mo minsan na mag-wrong send sa kanya. Maganda sana kung sweet message Okay, pwedeng mag-send ka ng I miss you, thank you kagabi. Ayan, kapag ka nabasa ng isang lalaki yan, sigurado ako iikot ang isipan niya sa pag-iisip. Bakit ganon? Bakit nag-send ka ng ganito? I miss you, thank you kagabi. Bakit ganun? Ibig sabihin, lumabas ka at may nakasama kang ibang lalaki. Kapag ka ganyan, magtataka ang isang lalaki at mag-iisip talaga ng mag-iisip kung sino yung kasama mo kagabi, sino yung nakausap mo kagabi. Okay, maraming katanungan at kapag ka talagang mahal ka pa ng isang lalaki, pag may nararamdaman pa siya na kahit konti sa'yo, talagang tataas yung takot niya na baka makuha ka ng iba. At kapag ka tumaas yung takot niya sa kanyang sarili,
tataas yung tsansa na bumalik siya sa'yo. Tataas yung tsansa na mas mahalin ka niya. Kasi hindi niya kaya na makita ka na may kasamang iba. Na makita ka na nagiging masaya sa iba. Kaya ang gagawin mo, paminsan-minsan mag-send ka ng mag-wrong send ka paminsan-minsan sa kanya ng isang sweet message. Talagang magiging mysterious ka sa kanya. Agad-agad pag nakita niya yan or nabasa niya yung text mo na yan, baka tawagan ka kaagad niya, baka i-message ka kaagad niya. Ganyan ang isang lalaki, mga kamamay. Kung talaga may pagmamahal pa siya sa'yo, tatawagan ka agad, baka nga puntahan ka niya kaagad sa bahay mo. Kaya paminsan-minsan, mag-wrong send ka sa kanya para magsisi ang isang lalaki at muli siyang maghabol sa iyo. So number 3, paghintayin siya sa reply mo. Mga kamamay, kapag ka na-feel kasi ng isang lalaki na parang balewala na lang sa'yo, yung kanyang chat, yung kanyang pagpaparamdam, okay, mahihiwagaan pa rin yan, mag-iisip pa rin yan. Kung dati-rate, ang bilis mong mag-reply sa kanya. Kung dati-rate, ang bilis-bilis mong sagutin yung tawag niya. Pero ngayon, hindi na. Masyado ng delay. 1 oras, 2 oras ka na lang bago mag-reply sa kanya, tapos ang iigsi pa. So sa isang lalaki, kapag ganyan ang naramdaman at pinararamdam mo sa kanya, talagang mag-iisip at mag-iisip yan, baka magsisi yan kung bakit ganyan na lang ang trato mo sa kanya. Bakit bigla kang nagbago? Bakit hindi mo na kaagad ganon sinasagot ang kanyang tawag? Bakit parang late priority na lang sa iyo ang isang lalaki? Okay? So paminsan-minsan iparanas mo yan. Late ka mag-reply, okay? O sadyain mo minsan na ma-delay ang reply mo sa mga message niya at ma-feel niya yung pakiramdam na hindi siya pinapahalagahan. Kaya ang mangyayari, kung talaga may pagmamahal pa rin sa iyo ang isang lalaki kahit maliit, lalapit yan sa iyo, maglalaan niya ng oras para sa iyo at mamahalin ka muli ng isang lalaki at hahabulin ka niyan. Okay? Kaya paminsan-minsan, i-delay mo ang pagre-reply sa kanya. Okay? So next, mag-self-improve at i-post ito sa social media. Effective tips din to, mga kamamay. Bakit? Kasi kapag ka nagpapaganda ka, ini-improve mo ang sarili mo, lahat ng aspeto sa buhay mo at sa sarili mo. Ang itsura mo, ang ugali mo, ang karir mo, ang status mo, lahat ng yan, iniaangat mo. Ibig sabihin, nagsiself-improve ka. Ibig sabihin, nagagawa mo yan kapag ka wala yung isang taong, okay, ibig sabihin is pumipigil sa'yo. Diba? So, kapag ka ginagawa mo na pinapaganda mo yung sarili mo, yung buhay mo, habang wala siya, manghihinayang yan sa'yo kasi binitawan ka niya. Kasi pinabayaan ka niya. Okay? Baka kasi mamaya, meron diyang ibang lalaki na maaaring makastil ng puso mo sa kanya. So, ang gagawin ng lalaki, tatawag agad dyan. Kasi mag-iisip talaga, mag-iisip. Lalo na nakikita niya sa social media yung mukha mo, yung katawan mo, na nag-gym ka, na nag-i-improve ka, sumeksi ka. Di ba? So matatakot ang isang lalaki na baka mapunta ka sa iba kapag ka pinabayaan ka niya, kapag ka hinayaan ka lang niya na nagpo-post sa social media, kapag ka pinalipas niya ang ibang araw. Kasi napakarami po pwedeng mangyari sa isang araw. Kapag ka hindi nagparamdam ang ex mo, kapag ka hindi nagparamdam ang jowa mo, kapag ka pinapabayaan ka na, mag-post ka lamang ng pinakamagandang picture mo sa social media, lalo na kung may mga magko-comment. Kung tsabahin mo yung mga kaibigan mong lalaki, sabihin mo mag-comment kayo, sabihin mo maganda ka doon. Or something na meron talaga magko-comment dyan kapag ka na-appreciate nila na nag-i-improve ka, sila na mismo yung mag-iingay para sa itsura mo, para sa looks mo, para sa improvement mo sa sarili mo. Okay? So mapakikita mo sa comment section, babaha ng comments, babaha ngayon ng komento sa comment section. May magsasabing maganda ka, bakit biglang gumanda ka, bakit nag-improve ka. Kapag ka nabasa yan ng jowa mo na hindi nagpaparamdam sa'yo at binabaliwala ka, sigurado ako, maiisip niya na ang dami palang nakaka-appreciate ng ganda ng jowa ko. Ang dami palang nagaganda sa girlfriend ko. Bakit iniwanan ko? So baka mamaya may mag-chat dito. Baka mamaya may ini-entertain na to. Dahil pinapabayaan ko. Dahil sa nararamdaman niya na baka hindi na ako bumalik sa buhay niya. So chat-chat ko na lang to. Baka mamaya ma-steal pa to ng iba. Baka may pumoporma. Yan yung maiisip ng isang lalaki kapag ka nakita niya na nag-self-improve ka at ipinost mo ito sa social media. Kaya napaka-effective ng tips na to, mga kamamay, para muling magsisi at muling maghabol sa iyo ang isang lalaki. So ang gawin mo dyan, mag-self-improve ka sa sarili mo, iangat mo na to the highest level at i-post mo ito sa social media. Sigurado ako dyan. And last,
Lumapit ka sa Panginoon at magtiwala. Mga kamamay, effective din po ito. Napaka-effective nito pagdating sa isang lalaki. Kapag pinapanalangin mo na sana, na sana ay maging maayos na ang lahat. Pinapanalangin mo sa ating Panginoon na kung ano man yung pinagdadaanan ninyo, magjowa ngayon, malampasan ninyo, talagang gagawin niya ni Lord. Basta may tiwala ka lang sa Kanya, may pananalig ka lang sa Kanya, talagang ibibigay sa inyo yung kahilingan ninyo. Paminsan-minsan kasi sinusubok lang kayo ng panahon, sinusubok lang tayo ng pagkakataon, o sinusubok lang tayo ng Diyos para patatagin ang ating relasyon, para mas patibayin ang ating samahan. Kaya mga kamamay, huwag nyo kalilimutan na ilapit palagi sa Panginoon ang kung anumang problemang yung nararamdaman ngayon. Okay? So, tiwala lang. Ika nga ni Padre Pio, Don't worry, Huwag kayong mag-worry at yan ay magiging okay din. Okay? Kaya mga kamamay, sundin nyo sana ang ilang mga tips na to upang sa ganun ay lubos na magsisi ang isang lalaki at muli siyang maghabol sa iyo. Okay? So mga kamamay, if ever na gusto mo yung ganitong klase ng mga love advice, huwag mong kalimutan na pindutin yung subscribe button and notification bell para lagi kang maging updated sa lahat ng mga love advice na maaari ko pang i-share dito. Ayan, so kung may mga requested topic kayo, pwede nyo i-comment sa comment section at baka next video, yan ang ating gawan ng videos. Okay? So maraming salamat mga kamamay. Next time or next video, magsha-shoutout tayo. Okay? So see you for our next vlog. Paalam.